Hello, good evening everyone. Manang Leads again. Kumusta? And kung ngayon ka lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. I make videos about annulment, Islam divorce, and iba pang mga karapatang pantao, ganon. Okay, so just browse my old videos para makita nyo kung ano yung mga videos ko about my annulment journey. And ngayon ay sa Islam divorce naman kasi nga sa mga hindi pa nakakaalam, private processor po tayo. Okay? Kape muna. Okay, so napa-video ako today kahit na busy ako kasi nag-start na ako sa sa training sa TESDA. Kasi mukhang napapadami na yung nagchat-chat sa akin na victims ng mga scams. Lalong-lalo na sa Islam divorce. Kanina dalawa na yung kausap ko. Ngayon lang, ngayong pagdating ko, kasi 5 yung dismissal namin sa TESDA. Pagdating ko dito, dalawa na yung nakausap ko. Tumawag pa sila sa akin. Yung isa pala ang tumawag, yung isa nag-chat lang. Nare-recognize ko na kasi, yung parang nararamdaman ko na kasi kung legit o hindi yung pinagdaanan ng mga nag-chat sa akin na nagtatanong. So guys, bakit ko sinasabi ito? Mag-ingat po kayo sa mga medyo mura ang singil. Tapos, marami na akong videos about kung paano kutuban kung legit ba o hindi yung nag-o-offer sa inyo. Kaya lang kasi, ayoko medyo naglaylo na ako na mag-video ng ganon. Kasi, ilang beses na rin akong nakaka-receive ng chat na, alam nyo yung nafe-feel ko na parang hinuhuli din lang ako. In short, malakas ang loob ko na scammer yun. Scammer sila. Marami na ilang beses na Kaya naisip ko na hindi na ako mag-video about kung paano matiklo kung legit ba o hindi yung kausap natin. Kasi ako malakas kasi akong kutuban malakas yung kutub ko sa kahit anong bagay. Kaya yung mga nagchat sa akin, kapag feeling ko kapag iba ang feeling ko talaga, hindi ko sila nire-replyan hindi ko sila nire-replyan sa tamang reply sa mga tanong nila kasi yun nga, kapag oras na kinutuban ako na scammer yung kachat ko, sorry po, hindi ako nagre-reply ng maayos. Yun. Pero guys, yung dalawang kausap ko ngayong hapon, ewan ko pero talamak talaga ang Islam scam. Kasi lagi nilang ginagamit yung word na no appearance. Pati sa annulment, lagi nilang ginagamit yung no appearance. Tapos, mura pa sila mag-offer. Compared sa halos kalahati na dun sa offer ko. So, sabi ko guys, mag-ingat sa mga ganon kasi alam niyo yung sinasabi nila na too good to be true. Hindi madali mag-process ng documents or papers. Business permit na nga lang dadaan ka pa sa butas ng karayom. Yan pa kayang divorce at saka annulment. Isipin nyo naman kasi yun. Okay, so yung video na to talaga is purely babala sa inyo guys. Wag kayong papadala sa mga kesyo mababa ang offer kasi direkta daw. Tapos bibigyan kayo ng mga proof
Yun ang isa pa. Kaya yung mga nakachat ko na yung iba galit pa sa akin na strategy mo lang yata yan na yung wala akong pakialam. May identity din ako na iniingatan. Dahil ayaw kong magbigay ng mga proof na yan. Kasi isipin nyo guys, yung PSA security paper, kayang-kaya ng erecto yan. Alam niyo ibig sabihin ng recto? Yung ipapagawa lang dyan sa labas. Para saan pa yung hihingiin nyo sa akin na proof? At saka yung mga clients naman, ayaw nilang nagbibigay ng mga documents na yan dahil confidential naman kasi ang mga yan. Hindi naman kasi dapat ginagamit yan para sa sales talk. Bawal yun. Kung kayo ba ang may ganun, gusto nyo bang ganun? Ibibigay yung documents nyo in public. Kahit pa sabihin mong i-blurred mo yan yung mga pangalan, ano pang silbi for proofing, yung proving, kung bura naman na yung pangalan. Isipin nyo, isip din pag may time. Hihingi kayo ng proof. Burado or nakashade yung mga information na para saan pa yun? Yun. Tapos, kung hihingi kayo ng proof sa akin, makakapagbigay din naman ang mga scammers ng proof nila. Kagaya nung isang kausap ko nung isang araw. Kaya daw siya na convince kasi may naibigay naman daw siya mga proof, yung mga bla bla bla. Kaya ako hindi ako convinced sa mga ganyan na may proof po kayo, may wag na. Tapos yung mga previous clients ko naman, sabi ko, pwede ba kitang pwede ko bang ibigay yung account mo doon sa nag-i-inquire sa akin? Karamihan ayaw nila. Dahil pribadong buhay yan. Pribadong buhay kasi yan. Diba? Kung kayo din ba yung mga tapos na, gusto nyo rin bang maabala? Yun. Kaya yun ang gusto kong i-target sa video na to. Useless naman kasi yung bibigyan ka ng proof dyan. Ang dali-daling mameke ng documents ngayon. PSA nga na yung sinasabi nilang security paper ng PSA. Napipeke pa ng narerekto pa. Para saan pa yung hihingiin yung legit? Di mas okay na yung hingiin nyo yung business registration ko. Kasi, halimbawa sa DTI, hindi ka makakapag-register sa DTI kung wala kang government-issued ID. Yung mga nasabihan ko nabanggit ko to sa mga ibang videos ko na dapat ganun, dapat iisang pangalan yung kausap nyo. Hindi yung pag nagbayad kayo ng down payment, ibang pangalan. Pag nag-down ulit kayo ng second installment, siguro ibang pangalan. Pagka nagbibigay ng documents, requirements, ibang pangalan. Papaano ninyo siya hahabulin yung ilang tao na kausap nyo? Diba? Yun ang na-appreciate ko yung isang client ko na na-gets niya yung sequence or yung system ng LGD. Kasi tignan nyo, iisa ang the same name sa business permit, DTI registration, sa bank account na huhulugan nyo ng payment, sa lahat ng mga social media account niya, parehas ang pangalan. Tignan nyo yung account ko, yung mga social media account ko. Yun. Yun. Kasi kapag yung mga yung feeling ko talaga magbabayad na or yung maayos ka deal, fino-forward ko talaga yung mga kailangan kong ibigay na legalities. Wag na yung mga proof na yan, maandali-daling pekehin yan. Kayang-kaya din ng mga scammers na magbigay niyan. Kaya guys, maging wais naman kayo kasi pang ilan na yung kausap ko ngayon na dalawa. Nitong the whole October lang, ilan na yung nag-chat sa akin, kachat ko na
na scam. Ay, Diyos ko po. Ako pang nanghihinayang sa mga pera nyo eh. Diyos ko. Huwag kayong manghinayang dun sa fee ko. Dahil 100% naman na legit. Eh kaysa naman hiningian kayo ng mura dyan. Tapos tatakbuhan naman pala kayo. Diba nakakapanghinayang? Diyos ko po. Sige po. Baka makawag-sermon na naman ako. Marami na naman akong sermon na masasabi dito. Nag-video lang talaga ako kasi yun nga, may tumawag sa akin kanina, 2, tapos isang ka-chat. Ay, Diyos ko po. Kaya kahit pagod ako sa training kasi nagpapa-NC2 ako para sa food business ko. Ito, nagvi-video pa rin ako kasi nga ako talaga yung nanghihinayang sa mga pera nyo. Grabe. Pero wala na tayong magagawa doon. Ano pa nga ba? Move on na lang kayo. Kung may magagawa rin lang naman ako, gagawin ko sana. Pero wala eh. Wala. Hindi na nila ibabalik yung pera nyo. Yun na lang yun. Kaya mag-ingat na lang po. Sige. Thank you so much ulit sa panunood. Kung gusto nyong magpa-process sa akin, nandyan lang naman ang messenger account ko or WhatsApp account ko. Pwede nyo akong i-message anytime. Yung kagaya nga ng sinasabi ko kanina, pakiramdaman yung mabuti yung mga kausap nyo. Meron kayong mararamdaman kung scammer yung kausap nyo o legit. Maging wais lang po kayo. Thank you so much. Ilalagay ko dyan sa description box yung Facebook account ko at saka yung WhatsApp account ko. Okay?